morning, good morning, good morning, Good morning. Umaga, hapon, madaling araw, good morning po sa Ay, inyo. oo naman. Kasi kahit saang parte ng mundo napapanood tayo, Yes, di ba? yes, yes, Kaya, yes. good day na lang. Yes. Good day. Good day. Ikaw ba, good ang day mo ngayon? Yes, palagi. Kasi every time na nabibigyan tayo ng bagong umaga, bagong gising, blessing yan, It's a Emma. blessing. Diba? yan. Yan na. Kahit ano pang pinagdadaanan natin, ikaw ay nagising, biyaya kagad yan. Tama. Tama yun. Kumusta naman ba ngayon ang buhay mo? Marami ka bang ginagawa? Anong pinagkakabisihan? Actually, busy-busy po ako sa walang ginagawa po. Hindi. Napapanood kita sa 3-in-1 Of course. Kasama ko po ang Quezon Brothers at ang nag-iisang Diamond Star Maricel Soriano sa 3-in-1 every Sunday po yan. Dito sa Net25, syempre. Kamusta naman katrabaho sila? Yung Quezon Brothers, syempre si Miss Mariel Soriano. Opo, kasi po sila Quezon Brothers po talagang madalas ko naman silang kasama ever since. Kaya nga po yung birth certificate ko, papalitan na po ng Quezon apelido ko. Berwin Mayle Quezon. Hindi na po, Berwin Quezon na po. Ay, wala na yung Mayle. Wala na po. Kasi sila na po talaga nagsusustento sa buhay ko po. Yung Quezon family niya. Hindi, biro lang po, biro lang. Pero kumusta naman katrabaho si Miss Maricel Soriano? Ay, si Miss Tita Mary, matagal ko ng katrabaho yan sa ibang stasyon pa. Alam mo, hindi na rin tayo bago. Pero hanggang ngayon, walang kupas. Tita Mary, pa-Gcash na lang po. Palaway pa rin. Sorry. Love it though. Pero eto na, syempre yung mga, Sorry. ang dami mong napapasaya, Berwin, di ba? Opo. Ang dami mong araw na nabubuo dahil sa mga Opo. jokes mo, sa punchlines mo. Pero syempre, sa likod nun, may mga problema din na pinagdadaanan. Siyempre, hindi mawawala yan. Alam mo, siyempre, ang kaya tayo nilagay dito sa mundong ito, sa harapan ng camera, this is an art. This is an entertainment. The skills that we are having and enjoying, sa totoo, bigay lang to sa atin at pahiram lang. But in real life, behind camera, hindi natin pwedeng biruin yun. Hindi natin pwedeng actingan, di ba? Lalo na pag may pamilya ka na, ang buhay ay hindi binabaliwala. Yan ay siniseryoso. Kaya nga, laging tanong sa akin kung sino ko. Bilang asawa, kung sino ko. Bilang tatay ng mga anak ko. Ang comedy, ang talent, it's all temporary. It's all temporary. Everything here, dito sa set, even this network, it's all temporary. Kaya sa akin, hindi ko pwedeng pabayaan yung pamilya ko o yung ano yung mayaambag ko sa kanila. That, in time, lahat tayo matatapos eh. So the real deal is, you should know where you're going. You should know the real finish line in life. You should know your purpose kung ba't nandito ka. And what's your purpose? Well, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong purpose ko nung nauna. Pero para malaman mo yung purpose mo, kailangan mo ang Diyos. Wala nang iba. Kasi siya gumawa sa iyo eh. Let me give you an example. Hindi mo malalaman ang purpose ng isang branded na cellphone. Hindi mo malalaman ang purpose niya kung hindi mo siya dadalhin dun sa brand ng cellphone na yun sa isang service center. Tama? For example, itong brand na to, brand cellphone. Hindi mo alam paano kalikutin. Para malaman mo kung paano kalikutin at kung magkakaproblema yung cellphone na yun, kailangan yung brand na yun, puntahan mo siya. And there is service center, and then there is an owner's manual book. And that's His word. Walang iba. Para malaman mo yung purpose mo sa buhay, kailangan mong kilalanin at magkarelasyon dun sa gumawa sa'yo. And I'm sure hindi tayo galing sa unggoy. Tama? Hindi tayo galing sa unggoy. You can make us laugh even in a emotional Kaya dapat alam natin yun. Pag hindi mo nalaman yun, before you know it, may sakit ka na, tapos na yung buhay mo, kala mo yun lang ang buhay, trabaho, kain, trabaho, then gastos. No way. There is ending in this life because this is temporary. Berwin, marami kang napapasaya. Doon tayo, di ba? Pero ano ba yung nagpapasaya o sino ba yung nagpapasaya sa isang Berwin Mayle? Well, sa totoo lang, hindi ko man may paliwanag dito lahat, pero siya lang talaga. Ang Diyos lamang, wala na iba. Paano sumasaya ang Berwin Mayle? Well, sa mga promise niya. Sa mga promise niya na even in hard times, even in challenging times, makukuha mo maging masaya. Yeah. Even may problema ka, makukuha mo maging masaya because alam mo na sa kanya galing lahat, alam mo hindi kanya iiwan. That's it. You know, my wife can disappoint me.
Your manager can disappoint you. Your business, your work, anything here sa mundong ito, pwede mong kainisan. Pwede kang ma-disappoint. Pero ang Diyos, kahit kailan di ka iiwan. Tandaan natin yan. Kaya hindi ako tumitingin sa mga bagay sa paligid ko. Eto, masaya to. Diba? Nag-enjoy tayo. This is our life. This is our moment, our job, career. But at the end of the day, lahat ito pwede ako mainis dito. Why? Because this is an imperfect world. Siya lang ang perfect. Ito, Berwin, ang ganda ng mindset mo, ang ganda kung paano mo, yung drive mo sa buhay. Pero hindi lahat ng mga tao ay may ganyan na Same. from the very beginning. Siguro dumating din tayo sa isang point sa buhay natin na makapag-realize tayo ng ganun talaga ang importance ng buhay natin. Yeah. What was that moment for you? Madami. Actually, I always share this. Hindi mo makikita ang liwanag sa liwanag. Makikita mo liwanag sa dilim. Totoo yun. Tama? Diyan? Opo. Hindi mo makikita ang solusyon sa isang solusyon. So you'll see the solution sa isang problem. So ibig ko sabihin, Emma, wala ako dito ngayon kung hindi sa akin pinakita yung solusyon. Kung hindi ko nakita or kung hindi ko dinaanan yung napakaraming problema. So hindi mo pwedeng, kailangan matutunan ko yan. Ngayon, automatic matutunan mo. No, it's a process. It's a journey. Kaya sometimes, pinapayagan ng Panginoon yung problema. Pinapayagan niya lahat yon para matuto tayo eh. Kasi ganun niya tayo kamahal. Kung hindi mo dadaanan yung problema o pagsubok sa pamilya mo, sa pera, sa karir, hindi mo yan matututunan. Kaya kung saan ako humuhugot ngayon, doon sa mga bagay na tinuro sa akin na nakaraan. Kaya doon ako nagiging malakas. At hindi lang yon. Kahit magkaroon ka ng problema ngayon, you look back doon sa track record ng Diyos sa buhay mo. Balikan mo, hindi ka iniwan, hindi nagkamali. Magiging Yes, grateful tayo. andun pa rin. Maalala na Diba? lahat. So, nakakalungkot minsan yung nagre-reklamo dahil puyat, pagod, diba? Kulang sa tulog. Alam mo, buti ka nga kulang sa tulog. Diba? Pero iba nga nagising hindi ka pa. nagigising ko. Yung iba hindi nagigising. Exactly. Feel namin yung pinagdaanan mo, Berwin, no? Pero, Alam nyo, kaysa ginaganyan nyo, abutan nyo na lang mamaya. Kahit tag 500 lang. ikaw naman baka meron ka dyan. Hindi, ito na, Berwin. Dumating ba sa point na, kasi napansin namin or nabasa namin, na dumating din sa point na yung mga tao, criticize ka. Na parang hindi ka na daw nakakatawa dahil nagpapayat ka. Dahil pogi ka raw. Nagpapapogi ka. Pogi ka na ka, nagpapapogi ka pa. Nagpapapogi ka lalo. Well, that's like Yahoo. Hindi. Biro na, syempre masakit yun, di ba? Lalo na ngayon. Lahat pwede mag-comment sa social media. Lahat pwedeng i-bash. Lahat pwede sabihin. Ang tatapang ng tao. But ako tinitignan ko lang palagi kung yun nga, what's my purpose? Diba? Nawalan ako ng project, hindi na daw nakakatawa. Bueno, ngayon, nagkukulang ba ang Panginoon sa akin? Nagugutom ba yung pamilya ko? Diba? Samantalang pag tinignan mo na yung mas maraming biyaya kaysa sa problema ang dinadaanan ko, makakalimutan mo na yung problema. Tignan mo lang yung iba na mas mahirap yung sitwasyon. That's number one key. Then you will learn how to be grateful in life. So sumama yung loob ko, tao ko eh. Minsan gusto kong Emotion. patulan, diba? Emotion, diba? Pero nitignan ko muna siguro, motion before emotion. Yes. Tignan mo muna yung, di ba, yung pwedeng mangyari kung patulan ko, kung magalit ako sa network o sa manager ko, di ba? Worth it ba? Hindi naman eh. Tsaka yung nagpapatibay sa atin, yung nagpapalakas sa atin is our why. Exactly. Kasi pag alam Yes. natin kung bakit natin ginagawa yun, Exactly. these people, yes, masasaktan tayo, but at the end of the day, we will move forward. Exactly. Doon tayo sa why natin. Exactly. Ginagawa yung bagay. Alam mo, speaking of that why, kung may time pa tayo, no? Naalala ko lang, kasi marami nagtatanong sa akin, so, uy, tulungan mo kami, anong gagawin ko para pumayat? Gusto kong pumayat. Alam mo, 1, 2, 3 points hanggang 10, pwede ko ituro sa'yo kung paano ko pumayat. Pero ang tanong kasi, bakit mo gustong pumayat? Ayun. Baka naman Why? dahil may pictorial ka lang, baka naman may beach summer outfit lang, di ba? Hindi, kailangan malaman mo yung tamang Deeper. dahilan. Deeper meaning, Yes. foundation. Kasi pag nagpapayat ka lang ngayon, bukas magugutom ka ulit. True. Lalamon ka na naman, kaya ka tumataba. Alamin mo muna yung why. In my case, gusto ko 5 years, 10 years from now, God willing, malakas pa ako. Kasi kung pababayaan ko yung lifestyle ko na inom, bisyo, sugal, uyat, babae, admittedly, lahat yan, dinaanan ko.
siguro kung hanggang ngayon ginagawa ko yon, wala na ako. May sakit na ako. See? Grabe May talaga, reason talaga Berwin. si Lord. Ibang klase yung mga words of wisdom mong shinare sa mga kada natin eh. But right now, ito yung laging tinatanong na minsan nakakalimutan na rin ng mga taong tanongin. Kahit close friend or family mo eh. Are you okay? Yes, I'm okay, but still, I'm still a human. Hindi mawawala yon. But now, sobrang happy ako ngayon. Happy, contented. Hindi nawawala yung bagyo. Sabi nga di ba? Hindi naman nawawala yung problema eh. Sinong tao walang problema? Bahala ka na sa buhay mo, kukunin ka na ni Lord. Di ba? Tapos na mission mo. Merong problema. Di ba? May problema. Pero ako, kung tatanungin mo ko, 95% I can say that I am okay right now and sobrang grateful. Ito, Berwin, ano bang gusto mo pang gawin sa inyong career, sa buhay mo, para sa mga ibang tao? May mga super goals ka pa ba? Yes, of course. Hanggat maaari, makarating tong kwentong ito sa buong mundo. Okay. Just to encourage everyone. At the end of the day, wala naman ako maaambag sa buhay pinansyal o malaki may tutulong na donasyon sa iba, kundi kung ano na lang yung blessing na natanggap ko, kung ano lang yung natutunan ko, ma-share ko sa lahat. And right now, I'm 47 years old eh. Talaga? Di alata parang 46 ka lang. No, it's not. Mukha siyang talagang bata. Alam niyo, mga reaction niyo, alam niyo, sasuggest ko kayo sa Quezon City. Pwede kayo doon. Di ba? Ang bilis, di ba? Wait lang. Parang hindi naman Hindi, meron. Babalik kami, kukunin na nga namin. Ngayon kasi 47 ako. So, since nakailang marathon na ako, kaya ako pumayat eh. Because of the sport. So ngayon, I'm doing a triathlon. I'm training triathlon. So I'm encouraging everyone also to join or to try triathlon. So Kasi that's swim, nagka-organize ka rin bike. ng sporting events Yes, eh, di ba? actually Ang matagal galing, na. So marami na tayong events na na-organize Oo. sa mga ibang artista, company, etc. So Ayun, sabi ko, gusto ko lang i-continue yun na hindi lang ako yung nag-organize, but since I want to train and accomplish or finish the triathlon event, so sabi ko, that's why I'm training right now. So these are my goals. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.